Aming Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa Ebanghelyo ngayon, sabi ni Jesus, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Yung pinagtakhan ko sa Ebanghelyo ngayon, takot kay Jesus yung mga disipulo. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. Pagkatapos, tinawag ni Jesus ang isang maliit na bata, pinatayo sa harapan nila. Nakakapagtaka ito. Ba't yung mga may edad na natatakot sa kanya? Yung mga bata, tatawagin niya, lapit. Mahirap yan. Kasi yung mga bata, takot sa mga strangers yan eh. Tinuturuan ng mga nanay nila yan eh. Minsan pa, pinagalitan ng mga apostoles, yung mga bata, dahil nagkumpulan doon kay Jesus. Pinagalitan din sila ni Jesus. Let the children come to me. Okay? So sa pasimula, mga bata po ang at paano sila tatanggapin ng tunay ang ating pag-usapan ngayong linggong ito. Hayaan niyo mo nang batiin ko ang mga mag-aaral, 3 to 5 years old po ito. Batiin ko ang mga bata na nagtatapos, ang kanilang mga magulang, kanilang mga guro, si Ma'am Roslyn, si Ma'am Amy, si Ma'am Lynn, at saka si Ma'am Lori, at ang admin, si Ma'am Neri. Tatapos pa rin sa kabila ng pandemya. Ang liit pa ng sahod, binibigay dyan ng MDSWD. Nagsisikap yung mga teachers. Mahigit 30 taon na. Lumuluha yan. Pag yung nag-kindergarten noong matagal na, nakatapos ng college, siya ang guest speaker lagi, sila. Yung nakapagtapos na, nagtagumpay na sa buhay, sila ang guest speaker namin lagi sa Smoky Mountain. Bawat pagtatapos ng mga bata, kaya lang ngayon, pandemic. So sana, yung pagsisikap ng mga guro ay maging kaisa sa pasakit ni Jesus na kanyang pinaliwanag din sa Ebanghelyo ngayon. Pagdasal po natin na sana yung nangako na lagyan ng hotspots para wired ang buong Smoky Mountain ngayon ay maging totoo nitong mga susunod na araw. Sapagkat yung mga bata noon, interactive board ang ginagamit niyan. Yung may laptop ka, ganyan, pagkatapos doon magsusulat yung mga bata. Kailangan ng internet, no? Pero ang mga bata namin, ang galing sa mula. Tuwang-tuwa ang mga teachers dahil nakaupo na lang sila dyan, download ka lang. So yun ang aming pamamaraan ng pagtanggap sa mga bata sa Early Childhood Care and Development ng Sandiwaan Center for Learning sa Smoky Mountain. So pag-usapan natin itong sino mang tumanggap sa maliit na bata sa aking pangalan. Inuutusan tayo. Ang pagnilayan natin ngayon, anong uring pagtanggap? Ano ang pinakamainam na pamamaraan sa pagtanggap ng mga bata? Siyempre sa pamilya sa simula yan. Sabi ni Erik Erikson, sa unang ilang taon ng paglaki ng bata sa pamilya, kailangan maikintal yung basic trust. Kung hindi, mistrust yan. Yung first stage ng developmental theory ni Erik Erikson, basic trust versus mistrust. Pag nag-mistrust yan, ang laking problema niyan sa buhay, ang laking pasanin ng lipunan dahil hindi na ikintal yung pagtitiwala na everything, maski mahirap ngayon, will be all right. That the universe, at bottom, at its core, is kind.
not cruel, kahit na may COVID, kahit na may mga taong mapang-api. Pero mahirap na nating magawa ngayon yan. Hindi na natin natatanggap ng ayos ang mga bata. Unang-una, basag-basag yung pamilya. Mas madali ngayon makiwalay. Maghahanap ng ibang pamilya rin. May isang tao pa namatay noong kamakailan dahil birthday nung anak niya sa isang ina, tapos birthday rin nung nagsabay. Sa paglagari niyang ganyan, inatake sa puso. 2 pamilya, 3 pamilya minsan. Basag-basag na, watak-watak na ang pamilya natin ngayon, maliban sa may mga nanay, domestic helper sa Dubai. Umuwi na lang pag Pasko, tapos tatambakan ang bata, ang dami-daming dala na umiiyak yung bata anong birthday niya kasi yung nanay niya wala. Kung bugoy pa yung tatay, ang laking problema natin paglaki ng batang yan. Hindi natin natatanggap ng ayos ang mga bata ngayon to a large extent, to a significant extent. Marami pa rin namang mga magulang na nagsisikap Pero marami na ngayon kumpara sa noong panahon pa namin. Nung maliit pa ako, halos sa aming bayan, walang naghihiwalay paano mahiwalayan ka agad yan? Nag-igib ka ng tubig ng 6 na buwan bago pinakasal sa iyo yan. Pinaghirapan mo. Ngayon, text mo lang yung minsan yung mga babae na good morning, sasagot na kaagad yan, I love you too. Madaliin na kayong wala nang values. Yun ang una. Hindi na buo ang pamilya. Pangalawa, hindi na rin buo ang kinship structure. Yung magkakamag-anak, kasi nagkakahiwalay na tayo, pati kami. Mayroong nasa Palm Beach, mayroong nasa Belfast, Northern Ireland, kung saan-saan na. Hindi kagaya nung maliit pa ako. Pagalitan ka ng nanay mo dahil nakabasag ka na naman. Pahangin ka muna doon sa tiya mo, doon sa kabila lang. Masarap magluto ng bibingka yun So, pa-cute-cute ka doon sa niya, pakakainin ka na niyan. Ang ibig kong sabihin, may mapuntahan ka. Yung mga bata ngayon, connected but alone. Galing-galing sa cellphone. Basag naman ang puso. Hindi natin natatanggap ang mga bata ng ayos. Pangalawang dahilan, yung ating kinship structure na wala na, malakas sa mga Pilipino yan. Naghihintay ang mga Pilipino na mayroong kang tiyo, may tiya, may lolo at lula ka, pati mayor, ninong mo, may malapitan ka. Malakas sa ating pamilya, sa ating kultura yan. Nawala na. Watak-watak yung pamilya. Basag-basag ang kinship structure. Ang pangatlo, basag din ang lipunan Hindi mo na mapagkatiwalaan yung nasa mga business at saka nasa gobyerno. Wired na sana yung buong bansa. Makichismis ka doon sa mga may pera na yan, nawala. Kaya wala kaming wired. Mayroon sana kaming pamamaraan. Nagbigay ang German Embassy ng interactive board para mahanda yung mga bata na digital na kami. Walang signal. Bulok yung signal na dumadating. Daming nagrarant sa Facebook na nasaan ka na, 3 araw na akong hindi nakapag-Facebook. Parang ganyan. So ipanalangin natin yung mga tao ngayon na naging dahilan na hindi natin matanggap ng ayos ang mga bata. Gaya ng nakalagay sa pangalawang pagbasa. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Walang wifi. Walang paaralan. Walang ospital. Walang highway. Ang dami mong nakikitang
nasa Jeryo na binuksan na naman itong highway na ito. Punta ka sa Samar, tingnan mo doon sa kung ilan doon ang sa may liblib na mga lugar, wala pang simento doon. Panalangin natin sila na sana nakatulong sa pagtanggap natin ng ayos sa mga bata. Kung hindi ninakaw yung pera, pagkatapos nilagay doon sa akmang paglalagyan ito. Ang huling sasabihin ko na nagpapahirap sa atin na tanggapin ang mga bata ng ayos. Kasi pag tinanggap nga natin, sabi ng Panginoon, siya ang tinatanggap natin. Hindi natin natatanggap ng ayos ang mga bata dahil hindi natin napapakain ng ayos. Kaya natatakot na yung ibang mga teacher dahil marami ng bobo. Dahil kulang sa protein, nung maliit pa, yung connection sa utak nila hindi naging maayos, hindi nakakaintindi ng quadratic equation. Nahirapan pa nga tayo sa ating educational system, kulela tayo sa buong mundo sa reading comprehension. Hindi pa nakakain ng ayos. Kung kulang talaga ang connection sa utak niyan, maski na sino pang paturuin mo dyan, kahit bigyan mo pa ng tablet at wifi yan, hindi matututo yan dahil kulang sa pagkain. Samantalang kumita ng bilyon-bilyon ngayong pandemic, yung mga bilyonaryo na, ang grabe pa ang kanilang pagyaman. Mayroong hindi nakakakain na milyon-milyon. Tapos ang bilis pa ng pagbabago ng panahon, yung mga magulang hindi na alam kung saan pupunta. Kasi cellphone na ngayon lahat. Pagkatapos dadating pa ang artificial intelligence at saka robotics at saka blockchain technology, naguguluhan na tayo. Hindi natin natatanggap ng ayos yung mga bata. Kaya dapat, pag nilayan natin ngayon, tinanong ko yung mga taga Smoky Mountain, 30 taon na ko doon paano pa natin tanggapin ng ayos yung mga bata? Tagal na focused group discussion. Talakayan sa Tagalog yan nagtatalakayan. 3 tanong ang ibinalik nila sa akin. Una, dapat turuan ang mga bata maging tao. Kasi sabi ng taga Smoky Mountain, madali maging tao, mahirap magpakatao. Tuturuan ang mga bata ng pagpapakatao, paano tunay na maging tao. Ang tagal na talakayan ulit yan. Pero pag-isipan na lang natin dahil hahaba tayo kung tatalakayin pa natin yan. Pagnilayan na lang natin, ano ang pagpapakatao? Bakit sinasabi ng ating mga ninuno, madali maging tao, madaling isilang, mahirap magpakatao? Sapagkat yung mga mapag-imbot, ayon sa ating mga ninuno, mababa ang pagkatao niyan. Kahit na mamahalin pa ang mga bahay niyan at saka palasyo. Sabi pa ng ating mga ninuno, kubo man ang nakatira tao, mas maganda kaysa palasyo ang nakatira kuwago. Ang daming kuwago sa Pilipinas ngayon, kaya nahirapan tayong tanggapin ang mga bata ng ayos. Pangalawang, sinabi nila, paano makitungo sa iba? Pagpapakatao, ang pangalawa, tawag namin dyan, pakikipagsandiwaan. Maging isang diwa. Isang damdamin at isip, DI, nagkakaunawaan, iisa ang wika, at iisa ang adhika. Kaya nung nag-adhika ang Smoky Mountain, papatagin yung bundok, sasara ang basura, tatayuan ng mga bahay. Ay, yung mga bahay nangyari. May bahagi pa ng bundok na hindi na flat. Pero 25,000 na scavengers kasi nagsandiwaan sila, nagkaisa sila ng adhika, kumakanta sila. Mahirap bang kami sa tingin? Bawi naman sa tayog ng mithiin. Ang pangatlo, nasabi nila, ay yung paging makasaysayan. Yung isaalaala mo raw ang nakaraan, kasi ang hindi lumingon sa pinanggalingan, di ba? Isa puso mo yung kasalukuyan at
isadiwa mo yung hinaharap. Sa punot dulo niyan, ang ibig nila sabihin, kailangan makibahagi ka para uunlad yung sangkatauhan, yung mundo. Pagpapakatao, pakikipagsandiwaan, pagkamakasaysayan, pag naituro mo ng ayos sa mga bata yan ang tunay na pagtanggap sa kanila. Huwag mong turuan na mandaya ka na, basta ikaw ang pinakamaraming hulin, o kaya text, o ano pang tuturuan mong ganyan. Hindi, lalaking tao yan, tunay na tao yan. Kaya yan po ang ating ipagdasal sa misang ito. Na matanggap natin ng ayos ang mga bata, sapagkat sa pagtanggap natin sa kanila ng ayos, si Jesus ang ating tinatanggap. At hindi lang siya yung nagpadala sa kanya, ang ating Ama sa langit na may gawa ng langit at lupa. Magsitayo po tayong lahat ngayon at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanahog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng namangatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng sambayanang Kristiyano. Mga kapatid, manalangin tayo sa Amang Dakila upang ating matamo ang kababaang loob